delivery ng iba't iba. Pictures. Hindi lang to, marami pa silang hawak. Ito, si Saldico ang bumarel. Siya yung nag-commit, binaril niya yung tao. Pang! Sabi nung 10 kasama niya, oo, kasama kami dyan. Pero si Saldico yung bumaril. In the same light, ito to. Si Saldico, ang sinasabi lang mastermind, sinasabi lang involved sa korupsyon, etong mga taong to, ang nagdi-deliver ng pera. So, first-hand information. Yung kanila, kasi sila mismo eh. Ako nagdala dito, ako nagdala sa bahay. Plus, nagulat ako, bakit ang dami yung pictures? Kasi pala, para tong proof of delivery sa Lalamove, sa Grab, may proof of delivery. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta at patuloy na pagmamahal sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating mga programa ni Ma'am Lorraine Maribadoy na Bigwas ng Agila. Of course, hindi ko po maaabot ang mga audience share na ito, ang mga subscribers at mga pag-views ng aking mga videos kung wala po kayo. Kaya maraming salamat muli sa inyong patuloy na panonood, pag-share, pag-promote at pag-campaign. Mga kababayan, sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pananaw dito sa ating balita at talakayan. Ito pong baluktot at hindi magandang naging deklarasyon o naging desisyon nitong so-called ICI na binuo nila Marcos, no? Itong Independent Commission for the Infrastructure daw. Wala naman itong totoong kalayaan na gumawa ng tamang desisyon. Kaya, ang nangyari po, expected naman natin pero nakakagalit pa rin. Sapagkat binuo naman talaga itong ICI para sa pagtatabon-tabon at pagtatakip sa mga kabulastugan ng pagkakaugnay o pagkakasangkot nila Marcos at Romualdez tungkol po dito sa usapin ng malawakang pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng bayan involving itong mga ghost flood control projects at marami pang mga pinagkakitaan ng mga infrastructure projects. Dineklara po ng ICI nitong inutil at palpak na ICI na walang sabit, walang kaugnayan di umano si Martin Tambaloslos at sila Sandro Marcos hinggil sa pagkakasangkot sa kanilang mga itinuturo sa kanila na anomalya sa mga flood control projects na ito. Siyempre, walang maniniwala dito sapagkat malinaw naman po kay Sandro Marcos alone, hindi bababa po sa mga 20 billion pesos worth of projects. Halos mga flood control projects po yon. Walang may napuntahan. Walang nakitang realidad. Kung mayroon man, inanod na ng baha doon sa Ilocos Norte. So mantakin mo kung yan po ay mahigit 20 billion pesos na mga proyekto in the last 3 years na ang tatay niya ang presidente at nagagamit niya ito as access, edi syempre mga mahigit kulang sa 4 billion pesos din ang kinita ni Sandro Marcos. Kung ang pagbabatayan, yung rule of thumb, pag sinabing rule of thumb, ito po yung kalakaran sa SOP, 25% at the minimum, kinakash advance po yan sa mga contractors at sa mga kung sino man ang pinagbebentahan o naging kasabwat sa proyekto. No, yan din ang ibinulgar ni Ginoong Saldico, mga kababayan. Kung papaano po naging malinaw sa bahagi po ng ating mga mamamayan sapagkat pinatotohanan ito ng mga diskaya. Kay Martin Tambaloslos alone, according doon sa deliberation sa Kongreso na pinahayag nitong Caloocan Congressman na si Congressman Igay Erese, umaabot po sa mga 42 billion pesos ang mga proyekto ni Martin Tambaloslos at malinaw na ito'y pinagkakitaan din. So kung 42 billion pesos yan, on his part, aabot po yan sa mahigit kumulang ang 1/4 niyan, minimum ito ay hindi bababa po sa mga 10 or 11 billion pesos ang kinita ni Martin Tambaloslos. No? According to the rule of thumb, batay po sa mga presentation sa mga nabubulgar kung paano pinagkakitaan at ginawang kaban ng pangungurakot itong mga proyektong ito.
Sinabi nga ni Saldico, ang estimate niya sa deliveries niya kay Marcos at kay Romualdez, hindi bababa sa 56 billion pesos. So tama nga, no? Kung pinaghatian yung 56 billion kay Saldico pa lang, that means si Marcos at si Romualdez kumita ng mga 28 billion pesos. Sa loob po ng 3 budget cycle na yan, 28 billion pesos. Minimum po yun, ha? Kaya kung pagbabatayan itong computation na ginawa ni Ginoong Saldico, hindi po malayo sa katotohanan na umaabot nga sa between 28 hanggang 30 billion pesos or at the average 10 billion pesos ang kinikita ni Martin Tambaloslos at nila Marcos sa minimum ito. Sa mga pinagkakitaan at ginawang sindikato na mga insertions, allocables at iba pa. Subalit, ang ICI wala daw nakikita na anumang koneksyon kay Martin Tambaloslos, kay Sandro Marcos, at pati dito kay Bunuan, no? Si Bunuan itong naging kulukoy at tarantadong DPWH secretary ni Marcos, no? Na nagmamayabang na natapos na daw nila ang mahigit 5,000 na mga flood control projects all over the country at mayroon pang nakumpleto na ng mga 4,000, so 9,000 daw ang na-deliver nila na flood control projects, only to find out 80% nito ghost. Ibig sabihin, proyekto sa papel. Pero wala naman talagang aktual na delivery ng project. Sa Bulacan lamang, ang estimate na nawala na pondo dyan, mga aabot, mga kababayan, sa 72 billion pesos in 3 years. Kaya nga, paldo-paldo itong sila Engineer Henry Alcantara, sina Bryce Hernandez at ang mga taga-DPWH dyan sa Bulacan dahil sila po ang matador at tirador sa pagkatay ng pundo at pangungulimbat, no? Tauhan ito ni Bunuan at nakinabang din dyan si Bunuan, of course. But ang pinakamalaking nakinabang, si Tambaloslos at sila Bongbong Marcos. Sa Bulacan alone, 72 billion ang mga flood control projects na halos lahat ghost o substandard at kinash advance. Si Saldico mismo nag-identify, no? Hindi pa po natin kasama dito sa pinag-uusapan yung binanggit ni Saldico na kay Marcos alone sa 2025 budget ay nagpatupad siya ng order na ipagtabi siya ng 100 billion pesos na insertion sa budget. At ang automatic yan na cash advance sa mga kinokontrata at kinakausap ni Marcos, hindi bababa dyan sa 25 billion pesos. Kaya nga itong mga limpak-limpak, tuni-tunilada, mali-maleta na mga pera na pinangulimbat nila sa pundo ng mamamayan mula sa kaba ng bayan, ay tumutugma sa mga deliveries na ini-reveal o sinalaysay po nitong mga former soldiers na ito. Kaya hindi lamang po nakakagalit, no? Nakakaloko, no? Parang loko-loko ang trato ng at parang bobo pag tinatrato ni Marcos ang taong bayan, no? Sila ni Romualdez, no? Kagaya po ng ginagawa ngayon sa ICI na ito, nag-recommend sila na hindi ma-include si Martin Tambaloslos dito sa usapin ng flood control projects na billions and billions ang pera na kinulimbat. At itong kolokoy na Tambaloslos, pinapaniwala niya ang taong bayan na hindi daw siya sangkot sa anumang anomalya at hindi daw niya ugali na pagkakitaan niya o pipirahin niya ang mga pundo at proyekto ng gobyerno para lamang kumita. Tarantado, walang naniniwala sa iyo na malinis ka. Kung malinis ka, hindi mo nga may paliwanag kung papaano nadideliver doon sa mga addresses mo at lahat ng mga pagkakasangkot mo sa pangyayari, nandun ka. Mga kababayan, nandun siya. At hindi ito magagawa lahat ni Saldico, alam natin yan. Nila Dong Gonzales, nila JJ Suarez, nila Stila Kimbo, nila Benny Abante, hindi nila magagawa yan na sila lang kung hindi ito kinumpasan ni Romualdez. Saldico was nothing in Congress kung wala po ang otoridad at kumpas at proteksyon at utos na ibinigay sa kanya ni Romualdez at of course nila Marcos.
Romualdez is nothing in Congress kung hindi po si Marcos din ang kumumpas sa kanya na magkakutsaba sila kung papaano nila dudurubuhin ang pondo. At kitang-kita po kung paano magwaldas si Martin ayon nga sa kay itong butangera na Committee on Justice Chairperson nila na si Luistro na panay ang kung hindi dahil kay Speaker, wala tayong flood control. Kung hindi dahil kay Speaker, wala tayong mga maleta. Yan po no si Kolokoy si Kolokoy Luistro na itinago niyang asawa niya, inamin pa niya in public interview na may warrant of arrest sa kasong rape, non-bailable, walang fiancé, tinago niya. Hindi niya sinurrender noon, no. At yan ang mga yan, tauhan lang po ito ni Romualdez at kung si Congressman Toby Chanco pa ng Navotas ang magdeklara, sabi niya, yang si Romualdez, yan ang pasimuno ng kaguluhan sa lahat. Yung pangangatay at pagiging sindikato ng mga budget mula 2023, 2024 at 2025, si Romualdez ang may pasimuno. Kasi nag-ambisyon ito, ang Kolokoy na ito, na siya ang magiging susunod na presidente kay Marcos na pinsan niya. So para makapagtipo ng pondo na gagamitin po sa kanilang panunuhol at mga maruming laro sa politika, ginamit nilang pagkakitaan ang Kongreso sa pamamagitan ng pangangatay at pangsindikato nila sa budget. Kaya nga, the worst budget, itong kay Marcos, lalo na ang 2023, 2024, 2025 budget, pinalusot po nila dyan, hindi bababa sa tag 800 billion pesos hanggang between 700 may 600 billion pesos bawat taon, mga allocables po yan at mga insertions. At tinukoy po ni Congressman Erese na sa loob lamang ng 3 taon o 3 budget cycle ang nakubra ni Romualdez no, sa kanyang distrito sa Leyte. Wala namang improvement at walang malinaw na pag-unlad. Ang kanyang distrito sa Leyte 42 billion pesos. Kay Sandro Marcos, mga 32 billion or 35 billion. Hindi lang 20 billion. Yan po ay during the deliberation sa Kongreso nang magkaharapan po si Congressman Adjong ng Mindanao at itong si Congressman Erese ng Caloocan. At doon na bulgar na dahil sa kanilang koneksyon at pagiging bahagi ng grupo ni Marcos Jr., ni Bongbong Marcos, mas napadali, mas napabilis, at mas naging efficient ang mga pagkubra nila ng pondo dahil nga konektado kay Marcos. So klarong-klaro na ang mga pagbubunyag na ginagawa ni Ginoong Saldico, ang revelations nila Sergeant Gutesa, revelations ng Diskaya couple, nila Henry Alcantara, nila Yusek Bernardo, at nila Ginoong Saldico ay tumutugma dito sa mga pagbubulgar ngayon na ginagawa din nila Congressman Leandro Libeste sa Cabral Files and doon din po sa mga deliberation sa Congress na ibinubulgar ni Congressman Toby Chanco at ni Congressman Igay Erese. Subalit, ang deklarasyon nitong bulastog at tarantadong ICI na grupo na binuo ni Marcos, pinunduhan pa yata ito ng mahigit 100 million pesos na budget, wala namang pinatunguhan ang kanilang ginawa na mga pa-imbestiga, ayun, absuelto si Tambaloslos, absuelto si Sandro Marcos, syempre, absuelto si Marcos. Yan din po ang direksyon na gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Ganyan din po ang gagawin nila, palalabasin nila na absuelto din. Itong si Marcos Jr., absuelto si Martin Tambaloslos, sila Sandro Marcos. But majority of the people do not believe them anymore. Kaya nga, in the last 4 surveys, below 0 po, no, negative ang trust and approval rating ni Marcos, mga kababayan. Mula po sa SWS na last quarter survey of 2025, negative 3. Tapos sinundan ng Pulse Asia sa kalagitnaan ng January 2026, negative 14 and negative 15. Sa unang bahagi ng Pebrero, lumabas ang Publicos Asia, negative 27, buong gobyerno at gabinete ni Marcos. At ang latest, itong GMA News Network, DCWB, direct surveys at sa taong bayan, ay negative 9 si Marcos Jr.
Samantalang kahit ano ang ibuhos nilang atake, black propaganda, at mga political demolition job versus the Vice President, ay umalagwa po at sumisirit pataas pa rin at nami-maintain ni Vice President Sara Duterte ang trust and approval rating ng mga mamamayang Pilipino. Kahit anong issue na ang ibinato sa kanya, pinadukot pa ang kanyang tatay. And ito pa, mga kababayan, binanggit din po ito ni Governor Chavit Singson na alam niya po na ang Ilocos Norte, isa sa mga nangungunang probinsya sa buong Pilipinas na may pinakamaraming ghost flood control projects at mga pinagkakitaan ng mga infrastructure projects. At kaninong probinsya yan? At sinong congressman yan? Si Sandro Marcos at si tatay niya taga dyan. Itinuro din po ni Saldico ang ganitong mga kalakaran nila, ni Marcos at nila Romualdez. And yet, Romualdez is trying to project himself like Marcos, what Marcos is doing, that they are innocent. Yan po ay detached from reality. Talagang ang tingin nila, maliban sa hindi na sila marunong mahiya, ang tingin nila sa sarili nila ay kaya pa rin nilang lukuhin at kaya pa rin nilang linlangin ang taong bayan. Hindi na po pwede yun. This is just a matter of time. Maniningil na at maniningil ang mga mamamayan. Sapagkat kitang-kita po ng mga mamamayan na ang nagpalabas ng mga pondo, ang gumawa ng budget, ang nag-aproba ng budget, at nagmaniobra sa budget, at nagpa-release ng mga pondo na ginawa nilang allocables, insertions, at mga pinagkakitaan, si Marcos at si Romualdez. There will be no Saldico, there will be no Stila Kimbo, itong mga sila Dong Gonzales, itong gang of 4 or gang of 6 plus 4 na sindikato sa Kongreso, mga contractors na ito, kung hindi po pinamunuan ni Marcos at Romualdez ang ganitong uri ng kalakaran na gawing sindikato ang tatlong budget cycle, 2023, 2024, 2025. At ang pinakamalaking pinagtaguan nila ng sindikato nila, yung mga unprogrammed appropriations na ang nagpapalabas niyan, si Marcos. At siya na nakakapagpa-release at dyan po ang may pinakamaraming flood control na pinalusot. Maliban sa allocables at insertions na kanilang pinapasok sa mga distrito-distrito. Sa 2023 budget, ang allocables, ang unprogrammed, mga 810 billion pesos. The biggest unprogrammed, walang items. Parang pork barrel na rin yon. At si Marcos ang may discretion at si Romualdez paano nila palusutin yon. Umabot ng 810 billion pesos. And then sinundan ng mga 700 billion sa 2024, sa 2025 mahigit din sa 500 billion. Diyan lahat ng galing itong binabanggit ni Saldico na si Marcos at si Romualdez kumita yan ng hindi bababa sa deliveries niya lamang 56 billion pesos. Ayan, tapos sasabihin ng ICI na absuelto at walang koneksyon si Martin Tambaluslos at sila Sandro Marcos dito sa flood control at iba pang anomalya na itinuturo na sangkot sila. No? So, from the very start, alam na natin, yun ang gagawin ng ICI. Sapagkat yun ay binuo para hindi mag-imbestiga ng katotohanan, kundi pagtakpan at tabunan ang katotohanan, ilihis ang mga impormasyon, linlangin at lituhin ang taong bayan para mapagtakpan na rin ang pagiging mastermind nila Marcos at Romualdez at ang mga direktang sangkot sa sindikato nila. Pero yung katotohanan kasi maaga na at nakita na ng taong bayan eh. Hindi na kailangan itong ICI report na ito. But nonetheless, binibigyan pa rin natin ng pagpupuna dahil sinayang lang ang 100 million pesos na budget na ginawa ni Marcos na wala namang allocation yan. Saan niya kinuha yung 100 million pesos, hindi na ipaliwanag dito sa halos mga 6 na buwan din or 7 buwan na nag-operate itong bogus at puro kalokohan na ginawa ng ICI o ang Independent Commission on the Infrastructure di umano. Abangan natin ang iba pang pagbubunyag dito sa Balita at Talakayan with Ka Eric, mga punto de vista ni Ka Eric. At wag nating lubayan ito, tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan sapagkat sa pagdaloy ng talakayan, sa pagdaloy ng katotohanan, mamumulat at titindig at gagawa ng hakbang ang mga mamamayan.
Yan po ang nangyayari sa kasaysayan natin. Magtiyaga lang tayo at magiging consistent. Okay? Sa nais tumulong po sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Movement na pinamumunuan po ni Ka Eric for good governance and anti-corruption, anti-plunder campaign, you can send your support. 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos will do sa GCash line na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Erika ang numero ng GCash at ng support line 0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang pangalan, kay Langging po yan. At para walang scam at alam natin na dyan po papunta yan sa Bangon Sambayanan Advocacy Center or Bangon Sambayanan People's Movement. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito. Of course, the hot issue, 18 Marines. Yes. First and foremost, how are you connected to them? Paano mo sila nakilala? And, Yes. diba, paano ka nasabit dito? Actually, totoo yan. Kasi, after my stint in Congress, medyo ayoko na talagang pumasok sa politika. Mhm. A lot of people were telling me, "Uy, magsalita ka naman," so on and so forth. Sabi ko, hindi. You have senators, you have congressmen. They wanted me to run the previous elections before that. Sabi ko, ayoko. I For want to Congress. for Congress in a district, and then another one was the party list. Party They list, were they were even asking me to join. Mhm. Pero sabi ko nga, ang gusto ko sana is to really focus on the business, on what I was doing sa family. Si Sergeant Gutesa, lumapit sa isang kaibigan ko sa UP. Okay. So sabi nung taga-UP na friend ko, sabi niya, baka gusto mong pakinggan to. Gusto mong tingnan ko ano yung sinasabi. Mhm. So parang ang discussion namin was, gusto niyang magkwento kay Senator Marcoleta, who was then the chairman Mhm. of the Blue Ribbon Committee. Right. So nagkwento si Sergeant Gutesa. Ako shocked. Yung mali-maletang pera, may delivery na 46 maletas, so on and so forth. Sabi ko, maganda yan, ikwento mo yan mismo kay Senator Marcoleta. Mhm. So, there was a meeting I had with Senator Marcoleta. Then I mentioned to him, sabi ko, may ganitong sitwasyon, may ganitong ikinwento, dating security ni Saldico, ex-Marine. Sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, hindi. Pero kilala ng kaibigan ko. And he's vouching for the person. But did you personally verify their identities, Oh, yeah. their connection Oo. Yes. before, Yes. going with them in public? Yes. I was able to establish that he was with Saldico. Mhm. So, nung nag-meet sila, nag-usap, he started telling the story of ng delivery ng pera, doon sa McKinley. Mhm. Marami siyang kinwento ng mga bagay. So, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede magsalita ka na. Mhm. In fact, ang sabi ko nung una, Kadante, ang gusto sana ni Sergeant Gutesa, mag-usap-usap sila ng mga kasama niya at sabay-sabay silang lalabas. Right. Well, at that time, sabi ni Senator Marcoleta, baka huling hearing to ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi na marinig yung kwento mo, Panig din. hindi na malalaman ng bansa. Tapos, sabi niya, yung mga anak mo, yung future ng ating bansa. It was a long talk that they had. Mhm. So eventually, sabi ni Sergeant Gutesa, okay, I will join. I will join Appear. the hearing of the Blue Ribbon Committee. After that happened, in the affidavit of Sergeant Gutesa, one of the last provisions was he is asking for protective custody. Yeah. Talagang humingi siya ng witness protection eh. Mhm. Nagulat ako no Senate hearing, I was watching him. Sabi na niya, kaya ko ng proteksyon ng sarili Sarili ko. niya. Oh, yun na. Tapos kasama niya na yung mga ex-Marines. From there nalaman ko, from being protected, eventually he was illegally detained. Mhm. Talagang inano na siya, inipit na siya, pinassign na siya ng ibang affidavit retracting what he previously stated. And And for sinasabi pa niya na nangako daw ko at saka si Senator Marcoleta na magbibigay ng pera. Yeah. Mhm. When that happened, yun na yun, nawala na. And then a lot of retired military officers, sinasabi la marami daw mga sundalo si Saldico ang gustong lumabas, magsalita. Iba-iba. Siguro 2 or 3 people talking to me. Eventually, si Atty. Baligon, nagsabi sa akin, in touch sila, nag-usap sila, and they will come out. Mhm. So sabi ko, at may mga kasama silang mga sundalo na retired officials helping out. And ang sabi ko sa kanya, okay,
kung ano yung matutulong ko, I will help you. Mm-mm. I knew about what they will say maybe 2-3 days before Mhm. na hindi pa klaro kasi hindi ko pa nakita yung signed affidavit. Mhm. Alam ko lang more or less yung gist of what they will say, yung draft ng affidavit nila. Mhm. Tapos yun na, they went to Club Filipino, they came out, and then from there, mula noon and until now, I'm helping them. Okay, so before we move forward to the 18 Marines, you mentioned Gutesa. Yes. You said he was illegally detained. By whom? So para may context tayo. Nung tinatanong noon ako, sabi ko nga, nasa Marine siya. Mm, Then I found out, sabi nila, nasa MC2, which is the Marine Intelligence Group, right. which is, I think, his group before. And Ngayon, they were hindi ko na alam. denial They were denial, di ba? Na Yeah. lumabas na wala siya doon. Yes, they would deny it, and I guess until now, they will deny it. Mhm. Pero But you stand by your information? at the time when I said it, hindi ko lang alam kung tugma eh. Baka nung sinasabi ko yun, nilipat na naman Nalipat siya. na siya. But the whole period, no, that period, time period, totoo yung sinasabi ko. But would you know where he is right now? As of now, ang balita ko, nasa probinsya. He's still in the Philippines. Somewhere, some province here in the Oo. Philippines. Kasi syempre, meron tayong mga nakikita mga balita din na sinasabi, he's out of the country already, Yes, with yes. the family. So, Yes. with your information, he's still in the Philippines. Baka din hindi ko na rin alam. Baka umalis na rin with the family. Hindi pa siya hindi siya kumontak sa'yo whatsoever. Wala eh. Ang nangyari kasi sa amin, Angela, wala akong direct discussion sa kanya. Mhm. So, before ata, nadadalaw siya nung kanyang mga kasamahan, Mhm. napapahiram siya ng cellphone. Mhm. So, natatawagan yung misis. And then, yung misis or whoever is there, marirelay yung information sa akin. So, may layer pa sa akin Oo, so before it's it not a reaches me. first-hand information. Meron ba tayong hard evidence na pwedeng ipakita that would really say na tama yung sinasabi nila? Yes. Na yung allegation ng Yes. maleta cash delivery allegation ay totoo. Kasi Yes. syempre, of course, kailangan i-back up yan ng hard evidence. Yes. So, ito. What is it? Ito yung pictures na Mhm. pinapakita nila, yung bilangan ng pera. Mhm. Ito yung delivery. Diba? Ito yung unang delivery. Yan Ito yung isa mga pa. maleta. Maleta. Oo. Tapos, okay, Saang bahay daw yun? Bahay ba yan? O may anong binanggit lugar silang, yan? may binanggit silang mga Oo. kong. Mhm. Tapos, dito naman, ayan, pinakita nila na si Sergeant Gutesa kasama nila. Sabi nila, Mhm. totoo. Mhm. Yung delivery. Ito ulit si Gutesa, dala yung mga mali-maletang pera. Mhm. Can you imagine, ganyan karami? Yeah. Pera yan, Mhm. So, and then, ito yung ginamit sa ICC ng mga kotse, Mhm. ng mga investigators, and I think one commissioner, if I'm not Yes. mistaken. What else? Ano yung mga matrix dyan? Ito yung assignment nila. Nung Ah. sa ICC sila. Kumbaga parang itinerary. Oo, kung sinong assignment umiikot sa kanila. I'm sorry, ICC, ICI? ICC. ICC. Oo. Yung nga, yung Oo. sa investigation. Ito yung may mga na... naiwan damit yung mga ICC. Pinaship sa kanila, so may resibo na binayaran Do you nila. believe that easy na pwedeng mabayaran ng mga ICC Well, investigation? I don't think na I'm not sure Oo. pero the fact na may libre kayong pakotse, libreng pa-hotel, pakain, mali sa akin yun. Mhm. Because it should be an independent investigation. Wala dapat impluensya ng kahit sino. If at all, it should be the national government, di ba? Official. Mhm. Pero yung ganitong patago, tapos may mga pera, tapos pupunta kayo sa hotel, libre, dadalhin yung mga witnesses, I think that's wrong. Mhm. So, ito pa, mga delivery ng iba't iba. Pictures. Mhm. Hindi lang to, marami pa silang hawak. Mhm. Ito. Oo. Ngayon, ang parang ganito yung nangyari eh. Si Saldico, magkakasama sila, si Saldico ang bumarel. Siya yung nag-commit, binaril niya yung tao. Pang! Sabi nung 10 kasama niya, oo, kasama kami dyan. Pero si Saldico yung bumaril. In the same light, ito to. Si Saldico, ang sinasabi lang mastermind, sinasabi lang involved sa korupsyon, etong mga taong to, ang nagdi-deliver ng pera. Mhm. So, first-hand information. Yung kanila, kasi sila mismo eh. Ako nagdala dito, ako nagdala sa bahay. Mhm. Plus, nagulat ako, bakit ang dami yung pictures? Kasi pala, para tong proof of delivery sa Lalamove,
sa Grab, Mm-mm. may proof of delivery. Na-deliver na. Na-deliver nila. No. Kaya itong hawak nila Merong na to. date stamp ba yan? Kasi dun- one can easily, where I'm coming from, no? One Yes. can easily put up, di ba, mag-picture, mag-create Yes. ng mga maleta to say, Yes. oh, ito yung nangyari na delivery. Yes. So, meron bang time and date stamp Well, yan? if they do a Picture forensics na of that, I'm sure dun sa mga hawak na cellphone, Mhm. nandun yun. Mhm. And then if they do a forensics of the pictures at Ito, ping. ito ba yung kasama sa mga air assets ni Oh, Zaldico? etong helicopter na to, ginamit pa to ng Pakita dalawang natin. senador eh. Pakita natin sa... Nung kakampanya nila eh. Oo. Angela, anong Pakita gagawin ko? natin. Pakita natin sa kanila. Ito. Ito. This is one of the air assets of Yes. Zaldico. Yes. Mhm. Oo. Okay. So, ano yan? Ito yung Mm-mm. matapang na salaysay ng mga sundalong to. The question here also is, sinasabi of course, ng NBI director ngayon, si Director Melvin Matibag, there are some inconsistencies doon sa mga pahayag nito mga 18 Marines. And of Mhm. course, one of which is yung pagkakadawit nila kay now Congresswoman Laila De Lima when they said na kasama siya sa binibigyan, that was the time na nakakulong pa siya. Ang unang statement ko dyan is, si Atty. Matibag na bang abogado ni Congresswoman Laila? Mhm. Kasi yan, depensa ng abogado yan eh. Mhm. Diba? Mhm. Pag pumunta kang fiskal, sinabi mo, ito yung ebidensya ko. Nakita, sige, ipa-file nila yung kaso. Mhm. Nakita, may what you call this, may prima facie Yes. evidence. Mhm. Pa-file nila yung kaso, doon kayo maglaban sa korte. Mhm. Tinanong ko yan sa mga sundalo. Aha. Sabi ko, nakita niyo ba si Kong Laila de Lima? Yes po. Aha. Anong pagkakataon? 1 month after malabas siya sa kulungan. Mhm. So, hindi pa siya congresswoman noon. Mhm. So, nakita siya, sabi ko, hindi ko nga alam na ang bahay pala ni Speaker Martin ay dalawa na. Kasi Mhm. sinasabi nila 8 and 9. Sabi ko, kanya na rin yung kabila. Doon po. Paano nyo nalaman? Kasi magdadala kami ng pera. Mhm. Naka-apportion na yon. Tapos, iiwan namin doon sa loob. Nandun kami sa labas kung kailangan pa ng magdala pa. Mhm. Tapos, makikita namin, dala na ho ni Congresswoman Laila de Lima. Mhm. So, let Congresswoman Laila de Lima defend herself. Mhm. Let the Marines confront her. Mhm. Nakita ka namin, ma'am, nung panahong to, ito yung nangyari. But for the NBI to say at this stage na inconsistent, parang may mali naman ata So do you doon. think they're being unfair or being impartial Oh, with their definitely. investigation? Definitely. Mhm. Definitely. Mhm. The first thing na sinasabi ng ombudsman is to establish the identity. Mhm. Totoo ba na kayo ay security ni Zaldico? Na sinabi na, totoo. Kung totoo yan, di pumunta sila doon sa CCTV Mhm. ng bahay ni Speaker Martin Romualdez, isampina nila, kunin nila yung CCTV ng lahat ng pumasok ng kotse, tingnan nila kung totoo yung sinasabi ng sundalo. Mhm. Ang nangyari, itong mga sundalo na nagpapatotoo na si Zaldico nga ang mastermind, nung tinuro na sila, hindi na totoo. Mm-mm-mm. Okay. So going back to Congresswoman Laila De Lima, ang sinasabi ng mga 18 Marines dito, nakita nila na kumuha si Yes. Congresswoman Laila Yes. De Lima Hindi lang isang beses yun, ha? sa bahay ni Kasama pa Martin yung si Romualdez. Zaldico. Kasama pa si Zaldico, Really? Mhm. kasama si Speaker Martin Romualdez. So, hindi lang isang beses yun. Magugulat ka if you sit down with them, yung not in a Oo. kahit na nga formal interview, but yung relax na kwentuhan, Nakwentuhan. ang dami lang kinikwento. Oo. Kasi nagtatanong din yung ibang mga kasama eh. Mm-mm. Ano ba yung nangyari? Ba't ako nadamay? So, itatanong ko, ba't nadamay ito si ganito? Kasi sila yung mga congressmen na listahan, kulang yan. Mm-mm. Hindi nila kilala lahat. Yung kilala nila yung mga sikat. So, nare-recall nila, ito nandun, nakita namin. Ito nandun, nakita namin. Mm-mm. Okay, you said tinulungan mo sila logistically, no? For context, ano yung logistically? Well, for one, natatawa nga ako kasi parang akala nila siguro magtatago ako. Sinorveillance pa. Mhm. Pati pinicturean pa ata yung sasakyan. Sabi ko, hindi nyo naman, kung tinanong nyo lang ako, kotse ko talaga yan. Mhm. At ako yung tumulong mag-transport from where they are to Club Filipino and to where they were going after that. Mm-mm. So lahat ng tulong ginagawa ko Mhm. to help the Marines. Mhm. Okay, so syempre ang tanong dito, Kong, is bakit ikaw? Mm. Bakit all of a sudden maingay ka? Yes. 'Di ba? Of course, a lot of people would say baka meron kang planong Yes, I kumandidato sa understand. next election. Yes. Can you deny it right now or confirm Oh, it that you definitely. have any plans Definitely. at all? Number one, nagugulat nga ako
na parang Mm. napupunta sa politika. Mhm. Kasi, for me, responsibilidad ng bawat Pilipino na makialam dito sa nakawan. Mhm. Yung isang binanggit ko, PhilHealth lang yun. Mhm. Biruin mo, supposedly in 2028, meron na tayong subway. Mhm. Yung pondo for the subway, kinuha din nila. Mhm. Inilagay sa program allocation at nilagyan nila ng pondo. So, dapat itong traffic na to by 2028, maluwag na tayo. Mhm. Gagawin dapat yung Laguna Lake Road Network Mhm. na dito sa Ortigas, papunta ng Makati, papunta ng Rizal, maluwag yung Mhm. ating kalye at luluwag yung traffic. Gagawin yung Bataan Cavite Road. Mhm. Gagawin yung Panay Guimaras Road. Mhm. Yung North Rail going to Pampanga, pabalik dito, yung sa airport. At saka yung South Rail na long haul going to Bicol. Na dapat sana si Mayor Lenny Robredo hindi na magbubus. Kung meron ng ayos na train na papunta ng Bicol, lahat tayo dapat ma-involve. Mhm. Hindi dahil may pangarap ka, may gusto ka, o gusto mong ano. So you're not running. I'm not running, but we have to address this. This Mhm. should not continue. Mhm. Kailangan ihinto at panagutin at kunin natin kung ano yung nanakaw na pondo dito sa ating bansa. Sorry to stress this, but come 2028, we won't see you campaign. No, I will not run. I could, Ay, nagbago isip ko. Ay, because hindi, call pag of the sinabi ko people. yun, 2028 ko sasabihin na sinasabi mo, no? Pero sa akin kasi, wala akong politika eh. Ako nga nagtataka, ba't hindi nagsasalita lahat? Mhm. Ba't nagkaroon bigla ng leadership vacuum? Mhm. Dahil ba nakatanggap na lahat? Mhm. Kongreso, Senado, lahat na ba may natanggap na pondo? Kaya ganyan na yung sitwasyon natin. I do not want to be involved. I'm not a congressman. I'm not a senator. I think many people who were part of those parties, di ba? May PDP group, Mhm. merong ganitong group. Sila yung dapat magsalita sa ngayon eh. What do you have to say to former Secretary Ronald Llamas saying na ganitong galawan daw, parang nakikita niya yung kamay ni former President Gloria Macapagal Arroyo? And of course, syempre, we all know that you served under the cabinet of Ang PGMA isa, at that alam mo time. si Ronald Llamas is a good friend. Mhm. And of course, he can say that. Ang definitive reply ko kaagad is, wala. Masyado na ako matanda para kailangan pa akong gabayan ni Pangulong GMA. Pero ito naman ang sasabihin ko kay Secretary Ronald Llamas. Kailangan nyo magsalita. Hindi nyo pwedeng hindi labanan ng korupsyon. Mhm. Kung nag-aalyansa kayo sa administrasyon na ngayon ni BBM, sisingilin kayo ng taong bayan sa darating na panahon. Mhm. Sasabihin ng tao sa inyo, nung may corruption, hindi kayo nagsalita. Ngayon, gusto nyo kayo tumakbo. Mhm. Kung magsalita sila ngayon at ilabas nila lahat ng nangyayari, tulungan nila yung ginagawang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, ilabas nila yung katotohanan, yan, maaari silang magkaroon ng pag-asa sa 2028. Mhm. At makikita silang leader sa 2028. Sinong sila yung sinasabi? Liberal. Ronald Llamas Group. Mhm. Pero kung sila is protect BBM, So do you think that's happening right now? it is They're no one's protecting. talking. Have you heard of anyone talking from the Liberal Party about the corruption happening now? No one. And I'm expecting them to speak out. I'm expecting them to expose what is happening. Mhm. Diba? I should not be in this role. Well, Egay Erice, in fairness to him, he is also liberal, he is talking. Yes. And believe ako kay Egay. Sabi ko si Egay, ito fair. Mhm. No? Sumama siya doon sa pag-impeach kay Vice President Sara Sara. Duterte. Pero more so, tinutulak niya yung impeachment Mhm. ni Bongbong Marcos. Yan ang tama. Dahil yan ang problema ng bansa. Mhm. So do you think yung sa sinasabi mo Sorry, may... dagdag lang. Oh, go ahead. Kung buhay si President Noynoy Aquino, nakasama ko, kaibigan ko nun sa Kongreso pa lamang, baka yan nagwala Mhm. sa nakikita niyang korupsyon nangyayari ngayon sa ating bansa. Mhm. So sinasabi mo na leadership vacuum, do you also strongly believe doon sa sinasabi ng 18 Marines na the President Bongbong Marcos himself has a hand in this scheme? Ang sinabi ng mga sundalo is nag-deliver kami sa Ilocos. Mhm. Nagdi-deliver kami sa bahay niya Mhm. sa Makati. Mhm. At nag-deliver kami sa Aguado. Mhm. Pero wala naman silang sinabi Direct na, na sinabi. oo, na parang kami nagbigay kay Oo, Bongbong oo. Marcos. Wala naman. Pero do you believe President Bongbong Marcos when Definitely. he's saying na gusto niyang ipakulong whoever is involved? Alam mo yung nangyari kay Do you believe President? he's sincere?
ang nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos, siguro akala niya nung una, pagsabi niya noon, tapos na, hindi niya naisip na lalaki ito at babalik sa kanya. Doon po sa sinasabi ng 18 Marines, a lot of people are also questioning na bakit parang puro lahat ata ng mga personalities that were involved, according to the Marines, ay most of them are anti-Duterte. Alam Kasi mo, kasama yung mga kabataan. Hindi masagot ng mga Marines yan eh. Hindi nila masagot. Ako masasagot ko. Go ahead. Eh kung ikaw si Saldi ko, magbibigay ka ba sa kalaban? Di syempre lahat ng bibigyan mo yung kakampi. Lahat ng bibigyan mo yung nakakasama mo sa usapan. Di ba? So, Makabayan or Kabataan Party List is a kakampi? Yeah. Remember when they were hitting Vice President Inday Sara during the budget deliberations? Sino ang nag-impeach kay Inday Sara when they filed the impeachment case against Inday Sara? Hindi ko sinasabing totally kakampi. Yes. Ang sinasabi ko, there were points of convergence. May mga pagsasama-sama sila na maaring yun ang naging pagtutulungan. Pero again, pag tinanong mo yung mga Marines, hindi nila alam, hindi nila masasagot. Ako alam ko, more or less. Kasi nga, magka magbibigay sa kalaban. Kailangan magbigay ka dun sa kakampi. Well, Yusek Claire Castro said, nung unang lumabas itong story na to ng Marines, being you with them, sabi niya, it's a lousy script. What do you have to say to that? I think it's a lousy reply. It's a lousy statement. Because the only way to test the script is to call the Marines. The only way to file against them and to file charges of perjury and to prove that they are lying is to call them to a committee hearing. And there are cases filed against you by Eduardo Año and of course former Senator Antonio Trillanes. Yes. What do you have to say to that? Hindi ko maintindihan. Yung kaso ko daw was unlawful utterances. Anong unlawful dun? Because I'm quoting what they were saying. Sa totoo, hindi ako involved sa affidavit na to. Nagdi-destabilize ba ako ng gobyerno? I don't need to destabilize this government. This government is destabilizing itself. Siya nagdi-destabilize sa sarili niya. Yung ginawa niyang nakawan, nangyari na yon. Ngayon, pinagtatakpan niya yung nakawan, nagagalit ang tao. Hindi lang siguro ako, lahat. Kahit anong politika mo, anong kulay mo, galit. Right. Na walang nakakulong. Dapihan mo. But ang gumagawa nito. But if you are also so keen about, of course, lahat tayo gusto natin malaman ang bottom of this scenario, this situation, but why aren't you also talking about yung pinag-uusapan na confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Alam mo yung confidential funds si Sara Duterte, dumaan yan sa COA. Yung COA, ang process dyan, pagka may mali ka sa budget, sasabihin nila ito disallowed. O ito kulang ang submission mo. Nandun pa lang sila sa COA. Out of 125 million, yung iba na liquidate na nila. May 73 million pa na kulang. So nandun pa sila sa COA. Magkakaroon pa kayo ng ayusan doon. Teka lang, pwede bang ito yung sinabit namin, ito yung pag-correct namin dyan. Pag sinabi na ng COA na may problema ka na, then they will file a case But against you. Representative Terry Don said picture perfect na daw yung mga evidence, no? COA has already submitted the panel yung kanilang report regarding the confidential funds of Vice President Sara Duterte and as Deputy Secretary din. Yeah. So parang ando doon na yung report. Yeah. So I'll show you ito. Sa Department of Agriculture, okay? This is also a final report sa Department of Agriculture. Ano ang nakalagay sa COA report ng Department of Agriculture? 8 billion suspended, disallowed. Pending. Ito final na rin to as far as COA. Inaayos pa nila yon. But it's a report issued for 2025. 8 billion to eh. right. Ngayon, ano pa yung isang ahensya? Ito. Ched, can you believe si Commission on Higher Education, ang pending niya is 1 billion. 1 billion. So, ang point ko, bakit yung pinagdidiskitahan yung 173 million, ayan, notice of suspension, notice of disallowances. Of CHED. Ang lead na agency nito, 1 billion. Kukunin ko pa yung DPWH, kukunin ko pa yung lahat ng agency.
Hindi, pending pa nga sa COA. Di ba? Mhm. Pagka ang COA sinabi niya, mali yan totally. Alam mo, ang kailangan mo lang gawin doon, bayaran mo. Isoli mo. Unless sinabi lang ninakaw mo, no? Mhm. Dahil may graph na yon. Mhm. Bayaran mo. But the point is, hindi nga daw ma-explain ni VP Sara or she refuses to explain si yung Mary Grace Piatos, Okay. etc. In sometime in peace process natin, the time of President Ramos, binanggit nila yung pangalan ni Ka Hector Mhm. of Quezon. Mhm. I forgot his last name, but ito yung Ka Hector din yung pumatay. Mhm. Si Ka Hector Mabilangan. Because nilabas nila yung confidential report and intel report of his identity Right. and the money going to him. So ito yung sitwasyon ngayon. These are confidential intelligence funds. Mhm. Now, do you subject it to the hearing? Kung gano'n ang gagawin natin, lahat na lang ng mga intelligence agencies, armed forces services, magdidelikado mga assets nila. Magdidelikado yung mga information So nila. you said kanina pinagdidiskitahan. So you think all of this is pagdidiskita kay Vice President? Because you have 30 departments. Lahat yan may disallowances. Lahat yan subject to liquidation. Pinakamaliit kay Inday Sara, 73 million. Mhm. CHED nga ang liit-liit na agency. You saw the CHED report is public. Public. You can check on that. Mhm. Bakit ito iniimbestigahan ninyo? Itong mga to hindi. Because we all know that there is a process in COA. And number two, ito pa nga intel and confidential funds, which should not be subject to a public inquiry. Diba? So, itong mga agencies na to, 8 billion, Department of Agriculture. I think in DPWH, if I'm not mistaken, 15 billion. Bakit ito tinitingnan ninyo? Itong kurakot na sinasabi natin, Sa sinabi flood control. ni Saldi ko nag-deliver din daw siya ng 25 billion kay BBM. Sabi ni Ping Lacson, hindi totoo yan. Sabi ni Yusek Bernardo, siya ang nag-deliver ng pera ng 8 billion, binigay niya kay Traygib Olaybar, Yusek, Yes. and kay Yusek Adrian Bersamin. Billion, ba't ayaw lang imbestigahan yun? I mean, that's the optics of all this. Na ito, hindi pa nga tapos, nasa COA, 73 million. Ito mga to, may mga nagsasalita na, ayaw nyo naman tingnan, ayaw nyo imbestigahan. All right. So, do you think that we will ever see the light of day in this flood control mess? The way we are going right now, tulad ng sinasabi mo, the way they are responding to the allegations. Alam mo, Angela, so many things are happening that I cannot explain. At naniniwala din ako, lalabas lahat yan. The truth will eventually come out. They cannot prevent it. At ako nagpapasalamat dito sa mga sundalong to. Kay Gutesa, kahit na pinabaliktad siya nagsimula dito sa 18 sundalo, at yung mga lalabas pa. Dahil kahit na endangered sila, no, napapahamak sila, yung kanilang kaligtasan ng kanilang pamilya, doon sa 18, nilapitan na yung 3 pamilya doon. Meron pa bang lalabas na mga iba pang Marines that will Naniniwala testify? ko may lalabas pa. Yung nilapitan po, ano po yung sinasabi? Nilapitan sila to? Yung 18, yung 3 doon, pinuntahan yung pamilya na sa probinsya. Hinahanap sila. In a way, hindi naman... May harassment ba? Well, nasa si ganito? Nasa na yung mga anak niya? Di ba parang hindi mga tamang... Siguro, gusto nila takutin lang. Pero hindi tamang pamamaraan ng pagtatanong Number one, ba't sila hinahanap? Hindi naman sila kailanganapin. Okay, so aasahan namin in the following days na may mga lalabas pang iba pang mga Marines, hindi lang itong 18. Kasi I believe parang sabi nila 100 plus. 100 plus to, tapos may lalabas pa. So 100 plus ang in-employ ni Zaldico? Oo. Kasi nga may delivery May bantay ng bahay. Di ba yung sa Vale, doon yung dumarating yung pera. Yes. From Vale, di-deliver nila sa Horizon. From Horizon, magdi-deliver sila kung saan saan bahay. Kaya may mga security bawat Well, activity. before I let you go, yes or no, do you really believe that you're on the right side of the truth? Morally, politically, I am on the right side of truth, and history will prove that what we are doing is correct. What we are doing is for the country. So unang-una po, explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng sufficient in grounds na yan, kung nasa ang step na ba talaga tayo ng impeachment process, at kung ano yung mga posibleng mangyaring next steps sa HOR level, at kung whether or not malapit na ba talaga to umakyat sa Senado or malayo-layo pa.
Okay, and then aside from that po, i-discuss din po natin yung actual answer ad cautelam ni VP Sara. So may kita po natin dito yung mga defenses na inimpose niya. And then sasagutin ko na lang din po yung point of view ko kung whether or not wala ba talagang laman or mahina tong answer ni VP Sara. Kasi yung mga ayaw kay VP Sara, sinasabi po na it is actually a non-answer. Hindi daw nag-answer talaga si VP Sara despite answering. In simple terms, mahina nga daw po. So magbibigay din ako ng point of view ko as to that question. Okay, so yan po ang magiging discussion natin for today. Okay, so una-una po yung status ng impeachment case, like what I've already stated dun sa intro, ay na-declare na nga daw po as sufficient in grounds. So currently, depende na lang po kung paano natin strictly bibilangin, ay more or less nasa 8th or 9th step na po tayo ng impeachment process sa HOR level. Okay, so yung basis po natin is still the rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. And just for clarification, this is still the 19th Congress rules, pero like what I've repeatedly explained, ito lang yung may kita natin sa Congress website. So ito pa rin yung applicable na rules despite it stating na 19th Congress pa nga. Okay? So kaya ko po nasabing nasa 8th stage pataas na tayo because of course tapos na tayo dito sa filing and initiation. So yan po yung first step. And then yung sa referral to the appropriate committee, yan po yung second step. And then the determination of sufficiency in form, third. Substance, fifth. And then yung pag-file po ng answer ni VP Sara, itong section 6, that's the fifth. Tapos kung i-consider natin na separate yung pwede sana mag-reply yung complainants pero winave nila, yun sana yung sixth step. Tapos after kasi nun may rejoinder din, may right to file a rejoinder si VP Sara. So yun yung sanang magiging 7th step pero na-skip na yung dalawa. So anyway, kung tuloy-tuloy lang natin yung bilang, nasa 8th stage na po tayo kasi ito na po yung papasok na provision. Kasi ito po, nasa section 7 na tayo. After receipt of the pleadings, affidavits, and counter-affidavits, and relevant documents provided in section 6, so on and so forth, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. So ito yung natapos nila kahapon, yung 8th step. So currently, nasa 9th step na po pala tayo, 9th stage na. Yung 9th step po niyan is ito na. If the committee finds that sufficient grounds for impeachment exist, mag-conduct na sila ng hearing, di ba? And then the committee, through the chairperson, may conduct itong examination and cross-examination by members of the committee dun sa mga witnesses and parties to the impeachment case. Okay? And then after nito, kung matapos na itong mga hearings na to, the next stage will be the submission of memoranda. Ito. Pero malayo pa to kasi mag-hearing pa yung HOR. So when you say submission of memoranda, ito na yung parang summary ng lahat ng pleadings na final po ng parties to the impeachment complaint. Kasi kung yung first step po kasi ng complainant is magpa-file sila ng verified impeachment complaint, after nun, di ba, pwede sila mag-reply. So may dalawa na silang pleadings. So kung ganun, kailangan nila mag-submit ng memoranda tapos yung summary or yung substance ng both pleadings na yun ay ipapagsama nila sa isa. So same din po sa Vice President since pwede po siya mag-file ng answer. Tapos kung nag-reply sana yung complainant, pwede rin siya mag-rejoinder. So yung laman ng both answer niya and the rejoinder, ipapagsama din po yun sa memoranda para mas concise at mas madali masundan ng committee yung flow ng discussion or arguments ng complainant at ng respondent. Okay, pero again, malayo pa po tayo kasi nandito pa lang tayo sa mag-conduct pa ng hearing. And if I'm not mistaken, yung first hearing set nito ng HOR, Committee on Justice, will be on March 25. Okay, so yan po yung next step na yung hearing. So yung interesting na lang pong magandang abangan po ng taong bayan come March 25 ay kung pupunta ba talaga si VP Sara dun sa committee hearing. Kasi pwede po siya i-examine nga nun at i-cross-examine. Pati yung mga witnesses na sinight ng both parties. And then, padaanan ko lang din po kung ano ba ibig sabihin pag sufficient in grounds. So, under the Constitution po kasi we have specific grounds lang na pwede gamitin for an impeachment case. So, ang nangyari lang, dinetermine ngayon ng House of Representatives Committee on Justice na may sapat na mga grounds na yon para pwede or posibleng ma-impeach si VP Sara as an impeachable officer. So, it is in a sense po just a reiteration na sapat yung mga pinrovide as grounds for impeachment in relation to the constitutional requirements of grounds for impeachment. So para siyang redundant pero
wala eh. Nandun po sa rules ng House. So, kailangan nila yun sundan or gawin. Otherwise, posible na naman silang ma-technical kasi nilagay po nila dito the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. Okay, so anyway, yan lang po ang pinaka-status so far ng impeachment complaint ni VP Sara as of today, March 19, 2026. So ngayon po, i-discuss na natin yung answer ni VP Sara, yung answer ad cautelam niya kung whether or not non-answer ba talaga yun or kung mahina ba talaga yun. So una po gusto ko lang din klaruhin for complete transparency is that wala po akong copy ng actual answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte. So ang magiging basehan po ng discussion natin is a copy na nakuha ko lang or nakita ko from the internet dito po sa Facebook page na ang name ay Dare to Ask. Okay, so meron po tong 252,000 followers. So despite it not being an official copy, tingin ko naman ay legitimate to. Because number 1 po, itong page na Dare to Ask is a Duterte supporter po ito na page. So kung Duterte supporter po siya, ang tingin ko naman po ay hindi siya magpapakalat ng fake documents or fake news kasi kung gagawin niya po yan ay posible pong masira yung sinusuportahan niyang political candidate. Okay, and then yung second reason po is because merong stamp receipt dito by the House of Representatives Committee on Justice by, I think this is Joanne, date March 16, which is the date nag-file po si VP Sara nitong answer kasi ito yung last day na pwede siya mag-file and yung time is 4:30 p.m. So ang sinasabi naman po ng mga congressmen sa interviews ay 4:30 p.m. nga daw po nung March 16 nag-file si VP Sara nung answer niya. Okay? Okay, so ito po yung magiging basis ng discussion natin. Ngayon po, sagutin ko yung first interesting question or magbibigay po ako ng point of view ko dun sa issue na since inulit lang daw po to ng mga complainants ay dapat ma-dismiss agad. So magbibigay ako ng point of view ko sa question na yun. So dito po natin yan makikita sa first few paragraphs. So number 1, no different from the 2025 articles of impeachment filed against respondent before the Senate and declared void ab initio by the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. These impeachment complaints must be dismissed. The impeachment complaints recycle the same accusations against the Vice President as those contained in the nullified 4th impeachment complaint filed by the 19th HOR, including conjecture, so on and so forth, absent any. So ito muna yung bigyan nating comment. So ang masasabi ko lang po dito is hindi po ako sang-ayon na dapat i-dismiss kasi daw it's a recycle ng same impeachment complaint from the previous impeachment complaints. And the reason being is simple lang po. Kasi if we read the Duterte versus HOR case, yung 2025 po na dinesisyonan ng Supreme Court as penned by Senior Associate Justice Marvic Leonen, nilagay po talaga at in-emphasize to ng Supreme Court. Ito na-discuss ko naman na to in my previous videos na hindi pa na-absuelto si VP Sara talaga because ang naging reason for the dismissal ng previous impeachment complaints was due to constitutional issues kasi mali po yung nagawa ng House of Representatives in relation to the right to due process ni VP Sara. Kaya na-declare as null and void ab initio po yung previous impeachment complaints, yung 2025 impeachment complaints. In other words, hindi po siya na-dismiss kasi sinabing wala talagang sala si VP Sara ng Supreme Court. Okay, so hopefully naintindihan po ninyo kasi magkaiba po yung nadi-dismiss because of constitutional issues versus a dismissal based on the merits of the case. Okay, and pangalawa ko lang pong masasabi dito ay hindi ko rin naman po masisisi yung defense lawyer kung ito yung gagamitin nilang argument. Kasi of course, as the defense lawyers, ang trabaho mo po talaga is to argue to the best of your abilities na sa tingin mong papabor sa kliyente mo. So of course, since the previous impeachment complaints were declared unconstitutional, then they can argue same yung grounds na ginamit, dapat siya ma-dismiss din kasi na-declare na nga. Pero yun nga po, like what I explained, kung merits yung titingnan, hindi pa talaga na-desisyonan yun ng korte. Dun lang sa constitutional issues yung na-desisyonan na ng korte. Kasi nga po, mali-mali yung House of Representatives in relation to the right to due process ni Vice President Sara Duterte. Okay, so baka po may negative reaction kayo yung mga Duterte supporters. Pero yun yung reality po kasi talaga kung basahin natin. Klaro po yun sa Duterte case nga. Nakalagay doon na hindi pa na-absuelto talaga si VP Sara from the merits. So ang gawin ko, ipakita ko na lang po talaga sa inyo para mas maintindihan ninyo. So ito po is GR number 278353, July 25, 2025, Supreme Court, Manila en banc. Si Leonen, Senior Associate Justice po, yung ponente, Sara Z. Duterte versus HOR, Attorney Torion versus HOR. So yung gusto ko po ipakita sa inyo is this one.
Our ruling does not absolve Petitioner Duterte from any of the charges. Any ruling on the charges against her can only be accomplished through another impeachment process followed by trial and conviction by the Senate. So ito po na-explain ko na nga in my old videos na nilagyan talaga ng note na ganito ng Supreme Court para mas madali pong maintindihan ng taong bayan. Kasi kung kami po ang mga lawyers ay hindi na to kailangan talaga, because if you look at the substance of this decision, this touched on more on the right to due process and not on the substance or merits of the case. Pero for easier understanding po for the taong bayan ay nilagay talaga to ng Supreme Court. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to that issue. Ngayon po, i-discuss naman natin yung mga defenses na ni-raise si VP Sara and kung whether or not mahina ba talaga or hindi talaga answer or walang laman tong answer ni VP Sara. Okay, so quick break lang po, my fellow taong bayan, mga Kasimor, at gusto ko lang po kayo pasalamatan kasi we have recently crossed po 390,000 na po tayo na subscribers sa YouTube. Parang kailan lang po, nasa 380 tayo, no? Yung reminders ko pa ulit-ulit 380. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakasubscribe, and of course, thank you in advance sa mga magsasubscribe pa lang po. And then tandaan po ninyo, pag sa YouTube po kayo magsasubscribe, 100% libre po. Basta sa YouTube yon. Okay, so hopefully po you can consider subscribing sa YouTube, and of course, i-like din po mismo itong video na to. Ngayon, tuloy po tayo sa discussion. So after reviewing this po fully, yung answer, although 13 pages lang to siya, pero pag isa-isahin ko kasing i-comment, ay aabutin tayo ng mga isang oras. So isa-summarize ko na lang po, but I will be reading the key points dito na hinighlight or pinut in bold po ng defense lawyer. So yung una-una dito is yung the impeachment proceedings violate right to due process. So this one, although hindi nila na-mention, pero yung equal protection clause kasi is somewhat related din sa right to due process, or they work together, they work hand in hand. Considering yung second part po ng section 1 of article 3 discusses yung equal protection clause, diba? So yung una doon nakalagay, no person shall be deprived of his right to life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied equal protection of the laws. So yun yung equal protection clause, yung pangalawa. So although strictly speaking, magkaiba talaga yun sila, but again, somewhat related. Kaya nga po nakalagay under the same section. So ipakita ko lang po sa inyo. Article 3, Section 1. Yan. So ito po, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So ibig sabihin lang po nito is that yung mga tao that belongs to the same classification should be treated equally. So dito po, sa impeachment case, ang classification ng mga taong involved ay tinatawag na impeachable officers, diba? There are specific individuals na pwede lang ma-impeach: the President, Vice President, members of the Constitutional Commissions, and the Supreme Court Justices, and the Ombudsman. Okay, so very specific class po yan sila of individuals or public servants. So in other words, yung application dapat ng rules of procedure ng House of Representatives or yung proceedings ng House of Representatives in relation to the impeachment process ay dapat parehas kahit na sinong impeachable officer pa yan, may it be the President, Vice President, or the members ng Constitutional Commissions. Kasi hindi po tinitingnan yung specific title ng office nila, kung hindi yung classification lang nila as an impeachable officer. Okay? So hopefully naintindihan po ninyo, medyo naging technical tayo, pero yun po talaga yung parang pinakamadali na way na ma-explain ko yun eh. 'Di ba? Again, yung individuals who belong to the same class na impeachable officers, dapat same treatment po sila. So hindi nila nalagay yun dito, but again, yung equal protection works hand in hand naman with the right to due process. So I'm assuming more or less yun yung gusto i-point out dito ng defense lawyers ni VP Sara. Okay, so dito po nag-discuss yan sila and they gave a comparison kung paano na-treat yung impeachment proceedings ng complaints against PBBM, President Bongbong versus yung kay VP Sara. So ito, basahin nyo na lang po kung gusto nyo mabasa. Again, this is from Dare to Ask. So yung isa pong in-explain nila dito is that yung isang basis as an impeachable offense is yung confidential fund issue. So ang sinabi po nila dito, currently pending pa po yung confidential fund case na yon kasi nag-appeal pa si VP Sara. In other words, wala pa pong finality as to the decision kung meron ba talagang misuse or maling paggamit si VP Sara ng confidential fund. Diba? And then lastly, ito nilagay din nila, any ruling of the COA would in any event remain subject to final judicial review by the Supreme Court. So yun nga po, currently nasa COA pa, naka-appeal, tapos kung ano man yung maging decision ng COA, may it be favorable or not favorable to VP Sara, meron pa siyang right to review sa Supreme Court. Okay, and then yung next din po dito, yung tungkol kay Ramil Madriaga, minention din po nila na currently pending din yun sa isang perjury case na final po ni VP Sara sa prosecutor of Taguig City.
So, in very simple terms po, yung mga grounds na ginamit against VP Sara ay may mga pending cases pa without actual finality of the decision kung whether or not may mali ba talagang ginawa si VP Sara as to this one, yung sa allegations ni Ramil Madriaga, and to the COA na notice of disallowance in relation to confidential funds. Okay, pero despite those cases pending, ay declare pa rin siya as ngayon sufficient in form, in substance, tapos yung most recent as sufficient in grounds. Okay, so ngayon, with everything that I've said, ano ba talaga yung main point or yung issue? So hindi na to nila na-discuss dito sa pleading, pero may idea ako kung ano yung gusto nila i-point out. Kasi kung titingnan po natin yung impeachment complaint proceedings against PBBM, one of the reasons or one of the grounds na ginamit dun is yung alleged kidnapping and surrender kay FPRRD to The Hague. Therefore, may betrayal daw of public trust or a culpable violation of the Constitution because of that. And in that ground po, ang ginamit na argument ng House to dismiss based on everything I've read at nung nanood ako ng impeachment proceedings, ay wala pa daw finality yung decision ng Supreme Court, yung habeas corpus case currently pending sa Supreme Court. Therefore, there is no official declaration or court order na nagsabi na mali yung ginawa ng government ni PBBM in relation to the kidnapping and surrender of FPRRD to The Hague. Okay, so kung i-correlate po natin dito, bakit inalaw ng House na ito kahit pending pa sa COA tapos may right to appeal pa si VP sa Supreme Court, ay naging basihan yun siya na impeachable offense, yung confidential fund issue na yon, pati yung kay Ramil Madriaga. Diba? And like dito po, kung makita nyo sa paragraph 29, ang sinabi talaga nila, in addition, Ramil Madriaga's alleged affidavit seems to have been treated as gospel truth despite being equally unauthenticated, inherently credible, or questionable origin, and devoid of any probative value. And also, yun nga po, this is pending in a perjury case. Ito po yung sa paragraph 32. So, hindi nila to sinabi pero yun yung personal observation ko kasi yun yung gusto nila i-point out na may mga pending pa, wala pang finality pero it was used against VP Sara sa impeachment proceedings. Okay, so ngayon ang next question na lang, sapat ba yun yung ganong argument para mapadismiss ngayon itong impeachment complaint na to based on a violation of the due process as alleged po ng defense ni VP Sara? So, in very simple terms po, ang nakikita kong gusto i-point out dito ng defense is that merong malicious prosecution or malicious investigation or malicious impeachment complaint proceedings na ginawa yung HOR kasi nga hindi equal yung pag-treat kay PBBM at kay VP Sara. So, pwede po yan siya ma-dismiss based on that argument pero it is subject to a very heavy burden on the part of the defense kung i-allege talaga nila yon na may ganong malicious na ginawa yung House sa Supreme Court. Kasi they have to show with sufficient evidence and not bare allegations lang po. Kasi of course, kung magre-rely lang tayo on testimonies ng parties na nagre-reklamo, lahat po ng sasabihin nun ay pabor lang sa kanila, di ba? So anyway, going back, kailangan nila mag-submit aside from the testimonies, mga explanations sila, ng evidence din na will show kung ano yung rason bakit nag-iba yung the way pag-handle ng proceedings which led to a malicious prosecution or investigation nga nung impeachment proceeding against VP Sara compared dun sa impeachment case ni PBBM. Okay, so again, going back, posible po yun pero it is subject nga po to a heavy burden na kailangan mapakita. Hindi pwede yung puro lang tayo oral statements or verbal allegations kasi yun nga po, maging self-serving lang lahat yun pero kung may mga, let's say lang po for discussion purposes, may mapakita silang mga evidence na nagkaroon nga ng bigayan ng maleta. Kasi ito naman yung laging ina-allege so i-discuss na lang natin fully para maintindihan po talaga. Kung may mapakita po silang evidence in relation to that maleta, so doon po ngayon mukhang kaya iba is because of that maleta. Diba? So yun yung mga scenarios or possible examples lang na sa tingin ko para ma-convince po nila kung assuming iakyat po nila to sa Supreme Court talaga. And ito naman po lahat ng dinidiscuss natin is all for educational purposes lang kasi madami pong hindi talaga tayo alam kasi at the end of the day, it's up to them kung ano yung gagawin nila. Pero previously, since answer ad cautelam din po yung final ni VP Sara sa Senate noong 2025 nag-question siya sa Supreme Court, kaya sa tingin ko po,